Hi guys, for today's video tayo ay magtuturo ng number 5 sa ating mga estudyante. Anong number? Ito nga, ito yung lesson ko for today. Kaya po, anong number yan? Ako ng activity Very para good. po sa mga bata. Eto, kagigising ko pa lang dyan. Pagkagising ko, diretso na yan. Ayan, parang antok na antok pa ako dyan. Kinuha ko dyan yung laptop ko para gumawa ng activity ng mga bata. Para alam nyo naman, sa mga bata, kapag ang edad na 4 hanggang 5 or 3 to 5 years old, kailangan pa ulit-ulit nating itinuturo ang mga bagay-bagay or ang mga numbers and letters na kailangan nating ituro sa kanila, na kahit na sa minsan nagsasabi silang paulit-ulit, kailangan natin yun para matuto sila na yan. Nakita ninyo ang ginagawa ko, 1 to 5 yan. Meron akong ginawa mga puzzle na may number 1 to 5. Then ikakat nila yan, magugupit sila na may kasamang paglalaro. Yan, ginawa ko yung ganyang activity para naman matuto sila mag-recognize ng number and mag-recognize ng picture. Kasi alam niyo naman ang mga bata, kailangan yan guys, na laging may picture na nakikita para madali silang natututo. Ngayon, nandito na ako sa school, magtuturo na po ako ng 1 to 5 sa ating mga student. Ngayon, nagpapabila ako sa mga bata. Very good. Isa pa. 1, 2, 3, 4, 5. Okay po. Ngayon, ito na nga pala yung na-print kong activities. Ipamamahagi ko yan habang nagpapabilang ako sa aking daliri. Yan po yung 1 hanggang 2, 5. Iniisa-isa ko sila na bilangin ang kanilang mga daliri. Ayan, para madali silang natututo sa pagbilang at nakikita nila kung ilan ang ilang daliri ng isang kamay. Diba? Ang isang kamay, meron tayong 5 daliri. Nag-i-enjoy ang mga bata dyan sa pagbibilang. Kaya ginagawa ko yan para mabilis silang matutong magbilang. Na yan, ano po, napakasipag ng mga bata, ng mga estudyante ko makinig. So guys, dapat sa pagtuturo sa daycare or sa edad na 3 to 5 years old, mahaba po ang pasensya natin. Kailangan natin ipadama sa kanila na mahaba yung pasensya natin at hindi natin kailangan magalit sa kanila dahil nga sa edad na 3 to 5 years old, kailangan natin unawain na sila po ay dapat hindi natin kinagagalitan at in case man po na umiiyak sila sa loob ng ating klase, kailangan po natin na lambingin. Or kung meron na po tayong estudyante na hindi po sumusunod sa mga gawain sa school, pinapabayaan lang po natin sila kasi po bawal po natin pilitin ang mga bata lalo po sa ganyang murang edad. Yan po yung activities namin. Pinapakulayan ko na po yan sa mga bata, yung 5 bulaklak at 5 daliri. At yung ibang bata dyan yan, may kanya-kanya silang ginagawa dahil ngayon, depende po sa kanilang edad. So, kailangan natin na lahat ng activities natin is idedepende po natin sa edad nila kung angkop ba sa edad nila yung kanilang mga gawain sa school. Kaya po, ako bilang teacher ng daycare, ako po ay talagang masaya dahil alam ko na natututo ang mga estudyante ko, lalo na po sa ganitong pagbibilang. Makikita nyo, ano na po nila, napakagaling na lang magbilang. Katulad po nitong bata na ito na si Sheina, napakagaling na po magbilang at magkilala ng number. Ngayon po, iniisa-isa ko silang magsulat sa blackboard ng number para po alam ko kung marunong sila magsulat ng mga numero, lalo na po sa blackboard. Kailangan po natin makita na ang bata ay marunong na pong magsariling magsulat. Diyan po natin nakikita kung sila po ba talaga ay well-developed na po sa kanilang edad. Yan. Inisa-isa ko sila dyan. So, yung iba, magaling nang magsulat ng numbers, pero yung iba wala pa po sa lining. Pero nakakatuwa, kahit na ganon, is kaya nila magsulat ng number. At nakikipag-cooperate sila sa aking itinuturo at dito sa activities sa school. Lalo na po itong batang ito, si Neftali. O, diba? Baliktad ang kanyang 5, pero nakapagsulat. Ito po ngayon, ituturo ko naman yung pagbilang ng objects. Siya po yan yung 5 bulaklak. Kailangan nilang bilangin para malaman po nila ang bilang ng 5 or ng 5. Ngayon na yan, busy si sir. Magugupit po ako ng activities na kung saan po siya po yan yung puzzle na may number. So, ginagawa ko po yan para po mag-enjoy yung mga bata na maglaro at magbilang. Makikita nyo po mamaya,
Meron po akong isang bata na pag bibilangin or ipapakilala ko sa kanya ang bawat number, then mayroon po siyang bubuuhin. Tatanungin ko po siya kung ano po ba yung nabuo niya dyan sa activities na yan. Kaya si Sir, tingnan ninyo, napaka-busy sa paggugupit. Lahat po ng strategy sa pagtuturo, kailangan po nating alamin, kailangan po nating gawin para po matuto ang ating mga estudyante. Ayan, mayroon diyang isang estudyante na nangungulit sa akin, yan po si Andre. Nagtatanong siya sa akin kung ano ba yung ginagawa ko at kung ano yung gagawin nila sa ginugupit kong ito. Kaya natutuwa ako sa kanila. Pinakita ko yung heart na yan. Nakikita niyo po yan. Meron po siyang lining ng dapat gupitin. Then meron po siyang numbers. Yan po, 1 to 5. Yan po yung bubuuhin nila mamaya. At si Naftali, pabibilangin ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Papabuo ko sa kanya. Ituturo ko yung 1. Nasaan ba si 1? Nasaan Okay, ilalagay niya yan dyan. Nasaan naman si number 2? Okay, lagay mo doon. Diba? Nahihirapan siya maghanap ng number. Ayan, nakuha niya yung tamang number. Nasaan naman si number 3? Very good, lagay mo doon. 5 yan anak ko. Number 3 na. Napa-very good ako dyan. Pero nakita ko na mali pala yung kinuha niya. Number 3 nak. Number 3. Tingin doon sa sinulat ni Sir. Tingnan. Okay. Makikita po niya dyan yung number 3. Kung alin po ba yung tamang number. Very good, Neftali. Ayan yung number 3. Sunod, number 4 nak. Okay. Yan ang yung number 4. Next naman na the last number is 5. Nasaan yung 5? Tatanungin ko siya kung anong nabuo. Papabilangin ko siya dyan na 1, 2, 3, 4, 5. Ha? Candy, very good.